Ang asong hindi nangiwanisang kwento ng katapatan, pag-asa at pagmamahal na hindi sumusuko kahit iniwan ng mundo. Iniwan siya ng lahat, pamilya, kaibigan at maging ang pag-asa. Pero may isang aso na tumangging umalis sa tabi niya. Araw-araw itong naghihintay kahit wala ng pagkain, kahit wala ng bahay at kahit ang lalaking minahal niya ay unti-unting nawawala ang lakas para mabuhay. Sa isang maliit na baryo sa Bicol, may isang lalaking kilala sa pangalang Mang Ernesto. Tahimik siyang tao, simple ang buhay. Dating magsasaka na nag-alaga ng maliit na lupaing minana pa niya sa kanyang ama. Sa loob ng maraming taon, iyon lamang ang mundo niya. Ang lupa, ang maliit na bahay at ang kanyang asawa. Tuwing umaga, sabay silang nagkakape sa harap ng bahay habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa bukid. At tuwing gabi, nagkukwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay sa buhay. Hindi man marangya ang buhay nila. Masaya sila, ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Nagkasakit ang kanyang asawa, matagal ang gamutan. Halos araw-araw silang bumibiyahe papunta sa bayan para sa check-up. Unti-unting naubos ang kanilang ipon hanggang dumating ang araw na tuluyan na itong pumanaw. Pagkatapos noon, parang nawala ang kulay ng mundo ni Mang Ernesto. Ang bahay na dati puno ng tawanan ay naging tahimik. Ang hapagkainan na dati may 2 plato ay naging 1 na lang. At ang mga gabi ay naging mas mahaba. Ang mga anak niya, lahat ay nasa Maynila. May kanya-kanyang pamilya at trabaho. Sa simula, bumibisita sila, tumatawag, nangangamusta. Pero habang tumatagal, unti-unting naging bihira ang kanilang pagdating. Hanggang sa isang araw, si Mang Ernesto ay naiwan ng mag-isa. Mag-isa sa lumang bahay, mag-isa sa bukid, mag-isa sa buhay. Isang gabi ng tag-ulan, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang bahay, may narinig siyang mahina na iyak. Arf! Arf! Napalingon siya sa ilalim ng bangko. May isang asong gala, basang-basa sa ulan. Payat, marumi, halos butot balat. Tinitigan siya ng aso. At sa mga mata nito, parang may hinihinging tulong. Napabuntong hininga si Mang Ernesto. Wala rin akong pagkain, pero halika na. Kumuha siya ng natitirang kanin sa kusina. Hinati niya iyon. Kalahati para sa kanya, kalahati para sa aso. Tahimik lang silang kumain sa harap ng bahay habang patuloy ang ulan. Simula noon, hindi na umalis ang aso. Pinangalanan niya itong Bantay. Araw-araw sinusundan siya ni Bantay sa bukid. Kapag nag-aararo siya, nandoon si Bantay. Kapag nagpapahinga siya sa ilalim ng puno, nandun si Bantay. Kapag kumakain siya, nandun si Bantay. Unti-unting nabawasan ang lungkot ni Mang Ernesto. Parang may kausap na siya ulit. Minsan, kinakausap niya ang aso. Alam mo, Bantay, dati marami akong kasama dito. Tahimik lang ang aso. Pero nakikinig. At minsan, iyon lang ang kailangan ng isang tao. Isang nilalang na handang makinig kahit walang sinasabi. Habang lumilipas ang mga buwan, naging mas malapit ang kanilang samahan. Tuwing umaga, si Bantay ang unang gumigising kay Mang Ernesto. Tatahol ito ng mahina. Parang sinasabing, gising na tayo. At tuwing gabi, sa paanan ng kama, natutulog ang aso. Parang Bantay na hindi napapagod. Ngunit dumating ang isa pang pagsubok. Isang araw, habang naglalakad si Mang Ernesto sa bukid, imbigla siyang nahilo. Sumakit ang dibdib at bumagsak siya sa lupa. Walang tao sa paligid. Walang makakarinig, walang tutulong. Pero may isang nakakita. Si Bantay. Tahol ito ng tahol. Paikot-ikot sa amo niya. Hinila ang kanyang damit. Ngunit hindi gumagalaw si Mang Ernesto, kaya tumakbo si Bantay papunta sa baryo. Tahol ng tahol, hinila ang damit ng isang magsasaka. Noong una, inakala ng mga tao na nagugutom lang ang aso. Pero hindi ito tumitigil sa kakatahol. Hanggang sa napansin nilang parang may gustong ipakita ang aso. Sinundan nila ito at doon nila nakita si Mang Ernesto nakahandusay sa bukid. Kung hindi dahil kay Bantay, baka hindi na siya umabot sa ospital. Pagkalipas ng ilang linggo, nakabalik si Mang Ernesto sa bahay. Mahina pa rin. Hindi na kayang magtrabaho tulad ng dati. Pero araw-araw, katabi niya si Bantay. Minsan nakahiga sa paanan ng kama.
minsan nakasandal sa kanyang paa, at sa bawat umaga, si Bantay ang unang sumasalubong sa kanya. Isang hapon, dumalaw ang isa sa mga anak niya mula Maynila. Nakita niya ang aso. "Pa, bakit may aso dito?" Ngumiti si Mang Ernesto. "Siya ang nagligtas sa buhay ko." Tahimik ang anak. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil ang asong iyon ang gumagawa ng bagay na hindi nila nagawa. Ang manatili, lumipas ang mga buwan, unti-unting humina si Mang Ernesto. At tumanda na rin si Bantay, mabagal na itong maglakad, pero kahit mahina na, hindi pa rin ito umaalis sa tabi ng kanyang amo. Isang umaga, hindi na nagising si Mang Ernesto, tahimik siyang pumanaw sa kanyang kama. Ngunit sa paanan ng kama, nakahiga si Bantay. Hindi ito umaalis, kahit dumating ang mga kapitbahay, kahit dinala na ang katawan, nanatili lang siya roon, tahimik, parang naghihintay. 3 araw pagkatapos ng libing, nakita ng mga kapitbahay si Bantay sa puntod ni Mang Ernesto. Tahimik lang itong nakahiga, parang nagbabantay. Araw-araw siyang pumupunta roon, sa ilalim ng araw, sa gitna ng ulan. Walang araw na hindi siya bumabalik sa puntod. Hanggang sa isang umaga, napansin ng mga tao na hindi na siya gumagalaw. Si Bantay ay namatay sa tabi ng puntod ng taong minahal niya. Ngayon sa baryo, may maliit na kahoy na karatula sa tabi ng puntod ni Mang Ernesto. At nakasulat doon, "Dito nakahimlay si Mang Ernesto at ang asong hindi nang iwan." Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nanggagaling sa mga inaasahan nating tao. Minsan, ang pinakatapat na puso ay matatagpuan sa isang nilalang na hindi marunong magsalita, pero marunong magmahal ng buong buo. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Mang Ernesto, mapapansin mo ba ang isang pusong handang manatili sa tabi mo? At kung may isang taong naging tapat sa iyo, naipakita mo na ba kung gaano mo sila pinahahalagahan?